Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Mahigit 100 obra sa loob ng 5 taon. Marami sa pagod. Marami sa hapon. Lahat nangungusap. Iba-iba ang mensahe sa tao. Ito mga likha ni Joey Velasco, ang negosyanteng nabago ang buhay dahil sa isang malubhang karamdaman at ngayoy umaasa sa buhay na naibibigay ng kanyang pagpipinta. Bakit naiiba ang likha ni Joey? When you see these paintings, you tend to identify yourself with something in it or somebody close to you, somebody you love. I have never seen people crying in front of a painting before. Paano nabago ang buhay niya? He's living in the now. And he has put his life on fast forward. Ano ang napatunayan ni Joey? I never expected that the painting can transform my life and perhaps other people's lives. Walang formal na training, pero nang humawak ng pinsel, mga naglalakihang obra ang nilikha niya. Mula sa isang painting ng mga munting disipulo ni Kristo. Ngayon, namamayagpag ang pangalan at mga obra niya dito at sa labas ng bansa. Hatid namin ang kwento ni Joey Velasco, ang pag-ahon niya sa kadiliman at pagpupursige ngayong magbigay pag-asa sa buhay ng iba. Ba't mo sinasabing hindi ka mabait na tao? Puro na lang material, marangya. Lahat ng tungkol sa material attractive for me before. Did you ever think of death? Every day, every stroke, every time I paint, I always see. Di akalain ni Joey na aabot ng mahigit 100 ang kanyang mga painting. Nung una na-challenge lamang ako. 2005 nang simulan niya ang Hapag ng Pag-asa, ang kanyang pinakakilalang obra. I thought that's the last one. Ba't mo inisip na last yun? Kasi I'm sick eh. Tapos, when I was doing it, nagkaroon ako ng kung ano yung symptom na ramdaman ko before I had the operation. We went to Hong Kong, kami ng asawa ko while the work is in progress. Ganun-ganun ang naramdaman ko. Kaya sabi ko, I might not finish it. My only prayer is for me to finish that. Ilang buwan pabalik-balik si Joey sa mga doktor para alamin ang sakit niya hanggang sa nadiskubre ang malaking bukol sa kanyang bato. When I heard the news was not so good, paglabas ko ng doctor's clinic, parang yung sarili kong mundo was in a halt. Lahat ng tao, tuloy-tuloy sa activities nila, nagbebenta ng mangga, nagdamaan na rin sa sasakyan. Tapos ba't ako nakatigil? Sila tuloy pa rin ang buhay. Life goes on. Na-depress si Joey. Nagkulong siya sa kwarto at sa kanyang kwento, napunta sa isang madilim na lugar. I was so afraid. I was so lonely. Nangangamba ko what my future will be, what my children's future will be. Kaya ang laging binubulong lang sa akin ng wife ko noon, surrender to the Lord. Full surrender. Kaya yun ang ginawa ko. Prayers. Nanghingi po ako sa kanya ng lubid na para makawala. Desperado na yung lubid kahit maraming bubog o kaya maraming tusok-tusok na tinik, hawakan ko kahit magkasugat-sugat ako para makakita lang ako ng liwanag. I'm just after light because it was so dark everywhere. Ano nangyari? Metaphorically, hindi siya nagbigay ng rope. He dangled the paintbrush. And I grabbed it. Ito, liwanag. It's new life. Walang karanasan sa pagpipinta. Ipininta ni Joey ang lahat ng kanyang nakita.
Una sa listahan ang Blessed Mother na nakita niya sa isang iglap habang umiiyak noong gabi bago siya operahan. Ano nakita mo? Simple image without any crown, without and just white clothes tapos may flowers. Because I was so amazed, I wanted to capture it and remember it forever. But you had never painted? No, I never painted. Before then, nag-aral ka ba ng painting? Hindi po, hindi. So, doon lang sa imahe ng Mama Mary ka nag-umpisa? Opo, yun ang inumpisahan ko. But it's not nice. It's not, kumbaga, very crude lang. Anong epekto nung pagkakita mo sa kanya? Parang, nagkaroon ako ng devotion. From that time on, I prayed the rosary. Every day. Tapos, Nawala yung parang pagkakita mo? nawala po yung kaba. Everything nawala. I became so serene na ang naramdaman ko na kahit pala ganun ako, kahit hindi ako religyoso, kahit hindi ako mabuting tao, may ganun pa palang yung redeeming value na pwede ka pa rin kupkupin, ampunin ng ganun. Kahit hindi mo siya pinapansin. Ibinuhos ni Joey ang kanyang oras sa pag-aaral magpinta. Pinagpraktisan niya ang portrait ng kanyang nanay, asawa at mga anak. Nang gustong turuan ng aral ang mga anak, naisip ni Joey ang naiibang konsepto ng The Last Supper. Na-observe ko yung mga bata. Nawawalan sila ng sa pagkain, hindi inuubos. And then, they would ask us to bring them to the restaurant. Ganon lagi. Magpapaluto ng ibang pagkain, they don't like. Parang for a father who has a life-threatening illness, the things I'd like to share to them for the next 10, 20 years, I wish I could compress in a visual art, powerful reminder. Naisip ko, paint kaya ako ng mga kaedad din nila na nagugutom. Uy, sarap yan Yan ba yung... Kinuna niya ng litrato ang ilang batang taga-squatter habang kumakain ng ibinigay niyang pansit. Sila ang naging mga modelo sa painting ni Joey. They didn't know I was a painter. Kala nila politician ako Pumunta ako sa lugar-lugar, biglaan Oo. So, sinet up mo yung Last Supper? Hindi, wala rin setup. Kung ano yung makita namin, yun ang kinabit. Pati yung gulong, kung ano yung It was all spontaneous, Ma'am Cheche, that was really, para sa akin, among all my paint, talagang grace talaga. Na hindi na yung akong ang tanging kilos ko lang doon is to do a painting for my Tulad children. ng portraits, watercolor, Isa't kalahating buwan binuno ni Joey ang hapag ng pag-asa. Gabit madaling araw siya nagtatrabaho para makaiwas sa pangaral ng kanyang asawa at ina. Talagang dibdiban. Dinidiscourage na nga po ako ng asawa ko tsaka ng mother ko. Bakit? Dahil pangit daw, ganun, huwag ko na ratapusin. Madilim. Parang kakagaling lang niya sa parang medyo hindi stable na condition. Tapos baka mag-paint siya. Tapos mapintasan ng iba. So kami, very careful kami kung ano yung gagawin niya. Kasi baka ma-depress siya na, ay, hindi na naman maganda, ganun. Hindi po siya traditional Hindi siya with the disciples, tapos iba. So inaalala naman ng mom ni Joey na baka mamaya, magkaroon ng ibang comment or magalit yung Catholic sa kanya. Nang mabuo ang hapag at kumalat ang balita tungkol sa obra ni Joey, may dumating na imbitasyon sa pamilya mula kay Cardinal Gaudencio Rosales. Sabi ko, naku, sweetheart, ayan na nga ba yung sinasabi ko? Baka mamaya theologically hindi tama. Pinatatawag tayo ni Cardinal Rosales. Parang, Nagustuhan mo ba yung painting? opo. Nagustuhan mo? Pero may takot nga po Nagustuhan namin yung painting, pero may takot na baka mali-mali yung gawin ni Joey or ano. Ibang-iba kasi po siya Kala ko nga po, sila'y nawawala Ako talaga yung nawawala. Hindi ko ma-assemble yung sarili ko Sila talaga bumubuo-buo ng piraso ko, nahanap mo yung sarili ko.